May nakita tayo na isang panayam sa stasyon sa telebisyon, DZMM, sa isang batikang lawyer. Di pala basta-bastang abogado to. At dito po hiningan siya ng opinion about sa barangay at SK election at saka yung panukalang term setting bill. Hello. Welcome back mga kapobre. Magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. At panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa. Of course, panibagong vlog na naman tayo ngayon mga kapobre. So ngayon ay pizza 12 na po ng Agosto. At ngayon po ay dapat sana ito ang araw na to na pirmahan ng Pangulo ang panukalang batas na term setting bill. Batay doon sa naunang sinabi ng COMELEC Chairman George Erwin Garcia na sa pizza 12 daw pirmahan ng Pangulo alas 2 ng hapon. Pero binawi po niya to at sinabi niyang wala na daw maganap na pirmahan at bagkus ito ay hayaan na daw ng Pangulo na maglapse into law. Pero noong isang araw po nagulantang po tayo kasi po sa isang panayam ng Pangulo sinabi niya, tinanong siya ng isang reporter kung ano na po ang status ng panukalang batas na term setting bill. Hayaan na ba daw itong maglapse into law? Pero dali-dali pong sinagot ng Pangulong Bongbong Marcos na pirmahan daw niya. Sabi niya sa English na wika, I'll sign it. So yun po, kaya di natin maalis sa ating isipan ngayon, pizza 12 ay posible na pirmahan ng tuluyan ng Pangulo ang term setting bill na yan. So hintayin natin hanggang mamaya ang hapon, baka magkatotoo na yung pirmahan. So pero bago pa man ang lahat na yan ay may nakita tayo na isang panayam sa stasyon sa telebisyon, DZMM, sa isang batikang lawyer. Di pala basta-bastang abogado to. At dito po hiningan siya ng opinion about sa barangay at SK election at saka yung panukalang term setting bill. At napakaklaro po ang kanyang mga sinasabi. At dito ko po napagtanto na isa pala siyang magaling at batikang abogado. Panoorin natin to mga kapobre para mas maintindihan at mas maliwanagan tayo. Here we go. Magandang umaga po sa inyo. Si Johnson po ito sa DZMM. Kumusta po kayo, attorney? Mabuti naman, magandang morning Johnson at maraming salamat sa iyong panyaya at sabay-sabay tayong mag-aaral sa usapin nga ng barangay at sangguniang kabataan elections. Attorney, hindi naman na first time na magkakaroon ng pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections. Maraming beses na hong nangyari yan, pero ang tanong, ano ba implication ho nun bukod sa magiging extended ang term ng mga nakaupong opisyal ng barangay? Alam mo itong naging desisyon ng Supreme Court noong 2023, no? Kasi parang naging unli ang pag-postpone ng election. Mismo. Kaya nung 2016 pa yung nakuling election, dapat nga nagkaroon nung 2022 pero pinagpaliban. Kaya sabi ng Supreme Court, tama na yung postponement. Kaya nga nagkaroon tayo ng halala nung December 2023. Yung batas na kinestyon noon ay tungkol sa postponement, no? Pero kung titignan natin yung version na baka pirmahan ng ating Pangulo, ang termino hindi postponement. Ang terminong ginamit ay extension of the term. Kaya medyo critical yung pinagkaiba ng lengguwahe ng batas.
batas, no, hindi na siya postponement pero extension of the term. Kaya ang nangyayari ngayon, ang postponement ay epekto lamang ng extension of the term, pero ang pangunahing layunin ay not to postpone but again to extend the term from the current 3 years to 4 years. Ay, pero hindi ba, attorney, parang lumalabas na bagay, definition of terms na lamang naman po siguro yon, pero ibig sabihin, hindi talaga matutuloy ang original schedule na December 1 BSK elections kung ang term na ginagamit ay extension of term, in effect, ay mapupuspon nga ang Barangayan Sangguniang Kabataan polls. Yun nga ang epekto, pero tama yun. Kung titignan natin yung naging Supreme Court decision, sabi ng Supreme Court, wag naman tayo postpone. Ayun. Pangalawa, dapat naman may valid grounds kasi yung 2022 elections, ang naging dahilan nun ay election fatigue daw dahil katatapos lang ng national elections ng 2022 at pangalawa, wala raw pondo. Sabi ng Supreme Court, walang sapat na basihan para i-postpone muli ang eleksyon. Yun ang nangyari. At Opo. pagbalik tanaw lang, no, kung 2023 yung nakaraang eleksyon, effectively, kung matutuloy ang eleksyon this coming December, 2 years lang ang kanilang tenure o yung pag-upo sa posisyon. Kaya yung pa yung isang nagiging dahilan ngayon to justify the extension of the term. Opo. So kumbaga, Attorney Agra, in fairness dun sa mga incumbent barangay officials, wala naman silang kasalanan talaga kung tutusin, kung ma-extend man ng 2 taon pa yung kanilang termino dahil sila naman ay susunod lang din sa batas. Tama, kaya tama yun. Wala naman silang kinalaman dahil Kongreso ang naglabas nito at most likely nga pipirmahan ng ating Pangulo, pero asahan natin na magsasampa ng kaso to question the extension of the term which results in postponement most likely by the same petitioner nung 2023, si Attorney Macalintal. So palagay ko baka ready na nga yung kanyang petition, hinihintay na lang ang pagpirma o pag-lapse into law ng bill na ito. Yun, oh. O di ba, napakaklaro po. At ang abogadong yan ay walang iba kundi si Attorney Alberto Agra. At batay po sa ating pananaliksik, siya pala ay former acting Justice Secretary. Hindi basta-basta pala yun. At bukod doon, naging Solicitor General pala yun, si Attorney Agra. Kaya pala napakalinaw ng kanyang mga pananalita. At sa tingin ko, si Attorney Agra ay may mga koneksyon dyan sa loob ng palasyo kasi nga napakaganda ng kanya mga paliwanag. Tumpak na tumpak. So yun po, sana'y naliwanagan tayo mga kapobre, lalo na yung pinalawanag niya kung ano ang kaibahan nung dineclare na unconstitutional noong 2023 at ang kaibahan ngayon sa panukalang batas na term setting bill. Magkaiba po. Sabi niya magkaiba po kasi nga nung una is postponement, ngayon ay extension. Pero ganun pa man, sinabi niya na suma total is postponement. So hayaan na lang natin ang Korte Suprema muling magdesisyon kung magpipetisyon muli si Attorney Macalintal. So hanggang dito na lang. Pero sa susunod nating video na i-upload is pag-usapan natin yung termino. Kasi maraming naguguluhan. Kasi yung enrolled bail is sinabi doon, nakasaad daw doon na 4 years, 3 terms. Pero ngayon, ang pipirmahan daw ng Pangulo is 4 years, 2 terms lang. Sunod na video, pag-usapan natin yan. Galing pa rin yan dito kay Attorney Agra. Maraming salamat sa inyong panonood at magandang hapon. Bye-bye, God bless, I love you all, babush.